Good morning. Our topic is all about formulating the rule in finding the next term in a sequence. Number sequence. A list of numbers in which successive terms follow a rule of pattern. Each number in the sequence is called a term. By studying the sequence of numbers, we can find the rule governing the terms. The rule can tell us what number will come next in the sequence. Sa pag sinabi nating number sequence, ito daw ay list of numbers na may successive terms na sinusunod ang isang rule of pattern. Example, look for the pattern in the sequence of the numbers. So, kung makikita natin, ito yung number sequence natin. 1, 3, 6, 10, 15, 21. So, ito yung tinatawag na number sequence, list ng numbers. So, yung 1 dito, ito yung tinatawag na first term. Yung 3, second term. Yung 6, third term. And so on and so forth. So, yun yung tinatawag na term. Looking at the pattern of the numbers, to find the second term, add 2. So, nag-add daw tayo ng 2. 1 plus 2, 3. For the third term, add 3. So, yung third term naman na 6, nakuha natin sa pag-add ng 3. Kaya 3 plus 3, 6. For the fourth term, add 4. For the fifth term, add 5. And for the sixth term, add 6. Therefore, the rule in the sequence is plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. So, pag sinabi nating rule, yun yung nagsasabi kung paano natin nakuha yung susunod na term. Yun yung rule natin. Plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. So, second example, look for the rule and find next 3 terms of the sequence. So, meron tayong number sequence. Ano daw yung susunod na next 3 terms? So, yung unang term natin, first term ay 3. Second term, 6. Third term is 12. Then, fourth term is 24. So, para malaman natin kung ano yung rule, tignan natin yung numero. Paano nakuha yung 6? Paano nakuha yung 12? Paano nakuha yung 24? So, kung makikita natin, i-multiply sa 2. Multiply by 2. 3 times 2, 6. Kaya nakuha yung 6. Then 6 times 2, 12. 12 times 2, 24. So, madali na nating makukuha yung next 3 terms dahil alam na natin yung rule natin. I-multiply lang natin sa 2. So, continue the pattern. 24 times 2, 48. So, 48 yung next term. Then, 48 times 2, 96. At yung next, third term na missing ay 96 times 2 is equal to 192. So, therefore, the next 3 terms of the sequence are 48, 96, and 192. So, the sequence is 3, 6, 12, 24, 48, 96, and 192. So, importante yung rule natin para makuha natin yung mga susunod na terms natin. So, kailangan makaformulate tayo ng rule. So, next example, let us find the missing terms and rule using the situation below. So, can you find the pattern or sequence used? What is the next term in the sequence? So, kung makikita natin, ang unang term natin ay 1, second 3, third term 7, then 15. So, what is the next term? So, kailangan alam natin yung rule. Paano natin nakukuha yung mga susunod na pattern o susunod na term.
So, ang rule ay multiply by 2 and add 1. So, subukan natin doon sa second term. Paano nakuha yung 3? Multiply daw by 2. 1 times 2, 2. Plus 1, 3. So, tama siya, 3. So, i-apply naman natin doon sa third term. Paano nakuha yung 7? Multiply by 2. 3 times 2, 6 plus 1, 7. So, tama na naman. Then, fourth term, 7 times 2 plus 1 is equal to 15. So, makukuha na natin yung missing term. Kasi alam na natin yung rule. Kaya dapat, aalamin muna natin o mag-formulate tayo ng rule para makuha natin yung susunod na term. So, the fifth term is 31. Kasi 15 times 2, 30. Plus 1, 31. So, ang next term natin ay 31. Learning task 1. Write the missing term. So, number 1, 12, 17, 22, 27. So, syempre, kailangan malaman muna natin ano yung rule para makuha natin yung missing term natin. So, tignan natin yung numero. 12 naging 17, 17 naging 22, 22 naging 27. Mga bata, ano kaya ang rule dito? Paano nakuha yung 17? Paano nakuha yung 22? So, ang rule dito ay plus 5. 12 plus 5, 17. 17 plus 5, 22. 22 plus 5 is 27. So, mag-a-add lang tayo ng 5 sa 27. 27 plus 5 is 32. So, the missing term is 32. Next, first term is 64, then second is 67, then third term is 70. So, paano kaya natin nakuha yung 67? Then 70. So, ano kaya ang rule? So, ang rule natin dito ay plus 3. 64 plus 3, 67. 67 plus 3, 70. So, 70 plus 3, 73. So, ang missing term ay 73. Number 3, 56, 49, 42, 35. Then, ano yung missing term natin? So, tignan natin yung numero. 56 naging 49. Then, 49 naging 42. 42 naging 35. Dito naman, nagdi-decrease siya. Yung mga nauna, pataas yung numero natin. So, ang tatandaan lang natin, pagka decreasing yung ating numero, o decreasing order, either nag-subtract tayo or nag-divide. Pagka naman increasing order, yung number sequence natin, it's either nag-add tayo o nag-multiply. So, dahil ito ay decreasing order, pwedeng nag-subtract tayo or nag-divide. So, kung makikita natin, 56 naging 49, 49 naging 42, 42 naging 35. So, kung makikita natin, nag-subtract lang tayo ng 7. 56 minus 7, 49. 49 minus 7, 42. 42 minus 7 is 35. Then, magsusubtract lang tayo ng 7 sa 35. 35 minus 7 is 28. So, 28 ang missing term. Then, 3, blank, 27, 81. Increasing siya. Increasing order. So, ibig sabihin, it's either nag-add tayo or nag-multiply. So, kung mapapansin natin, ang laki ng agwat ng numero. So, kaya, maiisip natin na ito ay
nakuha sa pamamagitan ng pagmumultiply. So, 27 naging 81. So, ibig sabihin, nag-multiply lang tayo sa 3. 3 blank, 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. 27 times 3, 81. So, the missing term is 9. Number 5, 78. Ang first term, then 70, second term. 62, third term. Ano kaya yung next term? So, decreasing na naman siya. So, ano ang ating rule? So, nag-subtract lang tayo sa 8. 78 minus 8 is 70. 70 minus 8 is 62. Then 62 minus 8 is 54. So, 54 is the missing term. Learning task 2. Find the missing terms and write the rules. Number 1, 5, 6, 8, blank, 15. So, ano kaya yung missing term, tsaka ano yung rule na ginamit? So, kung makikita natin, 5, naging 6, naging 8, blank, 15. So, what is the missing term? 11. So, ang rule dito ay plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. 5 plus 1, 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 3, 11. 11 plus 4, 15. Number 2, 18, 20, 24, blank, 38. What is the missing term? 30. And what is the rule? Plus 2, plus 4, plus 6, plus 8. 18 plus 2, 20. 20 plus 4, 24. 24 plus 6, 30. 30 plus 8, 38. 3, 14, 17, 20, 23. So, yun yung number sequence natin. Ano kaya ang missing term? 26. So, ano kaya ang ating rule na ginamit? So, plus 3. 14 plus 3, 17. 17 plus 3, 20. 20 plus 3, 23. 23 plus 3, 26. So, ang missing term ay 26. 4, 24, 30, 36, 42. What is the missing term? 48. Ano kaya yung rule na ginamit natin dito? So, plus 6. 24 plus 6, 30. 30 plus 6, 36. 36 plus 6, 42. 42 plus 6, 48. Number 5. 1, 10, 100, blank. So, yun yung number sequence. So, kung makikita natin ang laki ng agwat, 1 naging 10, 10 naging 100. So, possible na nag-multiply tayo rito. Kasi kung add, masyadong malaki kasi. Kaya multiplication to. So, ang next term o missing term ay 1,000. And what is the rule? Times 10. 1 times 10, 10. 10 times 10, 100. 100 times 10, 1,000. Learning task 3. The block above is the sum of the two blocks below. Fill in the missing blocks. So, may example tayo. Yung 44 ay sum ng 10 tsaka 34. So, isusulat natin yun dun sa itaas. Sum ng 2 blocks. 10 plus 34 kasi ay 44. So, mag-a-add tayo hanggang makarating tayo sa itaas. Pero dapat yung huling sum natin ay 426. Siyempre, magsisimula tayo sa ibaba
papunta sa taas. So, unahin natin yung 27 plus 10. 27 plus 10, 37. Yun yung sagot natin. Then, yung 34 plus 37, i-add natin. 34 plus 37. Susulat natin dito. So, 71. Ito yung sum niya. Then, 37 plus 7, isusulat natin dito. Yung sum niya. 44. Then, makakapunta na tayo doon sa itaas. Kasi, may sagot na yung second layer niya. 37 plus 44, isusulat natin dito yung sum. 81. Then, ito naman, 44 plus 71, isusulat natin yung sagot dito o yung sum. 115. Then, 71 plus 44. Susulat natin dito yung sagot. 115 din. Then, malapit na tayo sa itaas. 81 plus 115. Susulat natin dito. 196. Then, 115 plus 115. Isusulat natin dito yung sagot. 230. So, para malaman natin kung tama lahat yung ginawa natin, kailangan, pag inad natin yung 230 at 196, ang sagot ay 426. Tama kaya? 6 plus 0, 6. 9 plus 3, 12. Carry 1. 1 plus 2, 3. Plus 1, 4. So, tama. 426. Ibig sabihin, tama lahat yung ginawa nating pag-add. Learning task 4. Solve the given problems. Number 1. Carol has written a number pattern that begins with 1, 5, 9, 13, and 17. If she continues this pattern, what are the next 4 numbers in her pattern? So, ito yung number sequence niya. 1, 5, 9, 13, 17. Ang tinatanong, ano daw yung susunod na 4 numbers sa pattern na ito? So, kailangan malaman natin ano yung rule na ginamit para makuha yung susunod na term. So, yung first term ay 1, second term naging 5, third term naging 9. So, ano kaya yung rule na ginamit natin? So, makikita natin, ang rule dito ay plus 4. So, the answer is 21, 25, 29, 33. Kasi plus 4 lang. 1 plus 4, 5. 5 plus 4, 9. 9 plus 4, 13. 13 plus 4, 17. 17 plus 4, 21. 21 plus 4, 25. 25 plus 4, 29. 29 plus 4, 33. So, ito yung 4 numbers na susunod sa pattern. Number 2, you save 10 pesos on Monday. Each day after that, you save twice as much as you saved the day before. If this pattern continues, how much would you save on Friday? So, nung Monday, nakapagtabi ka ng 10 pesos. So, every day, nadodoble yung nase-save mo o naitatabi mo. Ang tanong, magkano ang masesave mo hanggang Friday pag nag-continue yung ganong pattern? So, ano kaya ang rule? Kung makikita natin, pag sinabi natin twice o nadodoble, ibig sabihin nun, times 2 lang. So, ang rule natin ay times 2. So, kaya ang sagot natin ay 160 pesos ang magiging pera niya sa Friday. Kasi yung 10, Monday, 20, Tuesday, Wednesday, magiging 40 yung natabi niyang pera. 80 nung Thursday at syempre, nung Friday ay 160.
pesos times 2. 10 times 2, 20. 20 times 2, 40 pesos. 40 times 2, 80 pesos. And 80 times 2, 160 pesos. Number 3, Daisy saves part of her allowance in her piggy bank every day. On the first day, she saved 1 peso. On the second day, she saved 2 pesos. On the third day, she saved 5 pesos. On the fourth day, she saved 14 pesos. If this pattern continues, how much will Anna save on the 6th day? So, kung makikita natin, medyo mahirap yung rule na ginamit. Kasi, dalawang operation ang ginamit dito. So, piso naging 2 piso sa second day o second term. Then, third day o third term, naging 5 pesos. Then, fourth day, naging 14 pesos. So, magkano daw yung na-save niya on the 6th day? So, dalawang operation kasi ang ginamit dito. So, ang rule dito ay times 3 minus 1. So, multiplication, subtraction ang ginamit natin. Times 3 minus 1. Subukan natin. 1 times 3, 3. Minus 1, 2. So, tama. 2 times 3, 6. Minus 1, 5. So, tama na naman. 5 times 3, 15. Minus 1, 14. So, tama yung ating rule na times 3 minus 1. So, ano kaya ang magkano ang kanyang masesave niya sa ika-6 na araw? So, the answer is 122 pesos. Kasi kung huminto tayo sa 14, pang-4 na araw, ang pang 5th day o 5th term, syempre mo-multiply mo to sa 3, yung 14. 14 times 3, 42. Minus 1, 41. Then 41 times 3, 123. Minus 1, 122 pesos. So, the answer is 122 pesos. Thank you. Don't forget to like and subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong math tutorial. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyong grade 5 para madagdagan ang kaalaman nila sa mathematics. Hanggang dito na lamang. Bye for now and God bless po. Salamat!